Hello mga sir, good afternoon. Tagal tayo nawala eh. Pero for today's video, magpapalit tayo ng shock absorber ng Kia Carens natin. Ang nangyari dito, nasira na yung isang shock natin sa driver side. So napalitan na natin yun doon. So ito na lang sa kabilang side. So pag magpapalit kayo niyan, kung gas yung ipinalit nyo rin sa isa, gas din kailangan. Kahit buo pa yung isang side, palitan nyo na rin dapat ng gas type. Kung oil type naman, okay lang. Pero hindi pwedeng gas yung isa, oil yung isa. Masisira yung oil type. Kasi yung hydraulic nun, mas malambot compare kay gas. So, gagamit tayo dito ng 18mm para dito sa shock natin. 18mm, 17mm, 8mm, 17mm para dun sa dyan. Tapos sa taas dito gagamit tayo dito ng 14mm. Magpapalit na rin tayo ng rubber mounting. Every time magpapalit kayo ng shock absorber, mag-prepare na rin kayo ng pampalit sa rubber mounting. Kasi ibig sabihin kaya kayo magpapalit ng shock absorber, dekada na yan. So itong rubber mounting nyo, pag naghigpit kayo o pag nagtanggal kayo, anytime pwede rin pumutok yun. So, preparation. Magpalit na rin kayo niyan. So guys, itong stabilizer link, gamit kayo ng 17. Para matanggal nyo yan, gamit kayo ng jack sa ilalim. Para dito sa ilalim nito. Tapos, i-jack nyo lang sa panibago. Ayan, habang umaangat yan, yan makikita nyo yung stabilizer link maluwag na. So yan, matatanggal nyo na yan. Ito 18mm ang gagamitin nyo dyan. Gamit kayo ng tubo. Ako nagputol pa ako ng close range para lang dyan. Ayan. Maluwag na yan, okay na. So ayan mga sir, natanggal na natin yung dalawa niyang tornilyo yan sa ilalim. Tapos yan yung sa pinaka brake nya, fluid brake. So nilagyan natin siya sa ilalim ng jack para maitaas to, para kontrolado mo yung pressure dito. So ang gagawin, huwag nyo munang tatanggalin yung jack kasi babagsak to. Luwagan nyo muna yung sa ibabaw, sa pinaka damper nyo sa ibabaw. Gamit lang kayo dito ng number 14, pinaka rubber mounting nya. Madali naman yan, tatlo lang. Ayan, 14 lang yan. Pag lumuwag yan, kahit daliri, kahit kamay, pwede nang luwagan yan. So yun lang, tatlo na yan yung anuhan nyo, luwagan nyo. So ayan, tanggal na siya. Guys, wag nyong tatanggalin to nang wala kayong proper tools. Siyempre number 1 kailangan nyo dito yung coil spring remover. So pakita ko sa inyo kung ano yung coil spring remover. Kasi pag wala kayong coil spring remover, ipitan nyo yan, mahirapan ibalik. So sobrang hirap ibalik yan pag walang coil spring remover. So kailangan nyo ng coil spring remover. So ito, nagamitan na natin ng coil spring remover. Ito number 19. So safe na siyang tanggalin. Yan. So gamitan natin siya. So ito yung luma niya. Okay pa naman, wala pa namang ano sa loob siya, crack or any damage, pero may hukay na eh. So visible naman yung hukay nung sa bearing, sa pinakabulitas niya. So pinalitan na rin natin siya. So ito, made in Korea.
So yun yung kainaman para always remember pag nagbaklas ka dapat may spare ka na para hindi time consuming. So mga sir, ito na yung bago nating shock absorber. So yun na yung binili natin, pinalit natin sa kanya KYB Japan. So importante yung proper na sukat niya pag papalitan niyo. So ito, may gilid yan dito eh. Ayan. May gilid yan dyan. Tapos yung rubber mounting nyo, yung pinaka mounting nya, may gilid din yan. Ayun o, yun. Kung visible siya, ayun. So dun siya ipapasok. Kailangan dun siya nakalak. Kasi pag hindi, dito papasok yan. Pag hinigpitan yung pwersa yan, puputok yan. Yung pinakagoma niyan sa loob, ayun. Puputok yan. Mga sir, dito sa Kia Carens, hindi diretso yung shock absorber niya. So, paslan siya, mapapansin nyo. So, napakatigas niyan. Kahit na ikababayan ng coil spring remover, ang mangyayari, hindi yan gigitna. Papaling yan. So, hindi mo mapapasok yung pinaka-rubber mounting niya. So, ang gagawin mo, pipigaan mo siya dito ng ang tawag dito? Alambre para gumitna siya. Para mas madali mo siya magpasok. Ganun. Tapos may ngipin yan dito sa gilid. So ito may ngipin naman yan. So yun lang yung palatandaan. So pagka yan, make sure na yung gatla niya nakapasok dyan para hindi pumutok. Pero ito tapos na siya. Naipasok na natin. So ingatan nyo kasi may mga bulitas yan sa ilalim. So here, yan, yun. So ginrasahan na rin natin yung mga bulitas. So yan, okay na siya. Napalitan na natin siya ng KYB. Gas type na siya. So ikakabit na natin siya. So again, pag may sira to, yung shock nyo, pag sira na, uneven na yung kain ng gulong nyo. Sira na yung hindi pantay ang upod. So bago kayo i-check nyo to, i-check nyo siya. Ito mga sir, tong stabilizer link, pwede nyo na rin yan isabay pag buo pa. Ngayon pag sira na yan, makikita nyo wala nang gana to, hindi na ito matigas. Madali na siyang kahit yung kamay na ganyan pwede na. So palitan nyo na yan pagka mapapansin nyo na sira na. Ngayon pag binali nyo naman ganyan yan, makikita nyo yun, yung pinakalambi na yun, pwede nyo yan lagyan ng grasa para ma-regrease siya sa loob. So sa atin, nilagyan na rin natin yung stabilizer link natin ng extra grease. So ito buo na siya. So isasalpak na natin siya. So una mong isasalpak dyan yung ibabaw, yung upper part nya, bago yung ilalim. So make sure na bago nyo siya isalpak, itong mounting, bago nyo ikabit dito sa pinaka shock nya, sukatin nyo. Kasi may ano yan, may pat yan kung paano ikakabit. So ako nagtanggal na ako ng guantes kasi medyo nagkabit din ako ng mga grasa. So yan. So ito, yan, madali naman siyang ipasok. Tapos yun yung ilalim niya, yan, tulak kamay lang yan. Gamitan nyo lang siya ng jack sa ilalim para may alalay, para madali kayong magpasok nito. Yan. Pagka ganyan, babaan nyo lang kasi makikita nyo naman sa gilid. Makikita nyo, no, mataas. So bababaan nyo lang yung jack para pumantay siya. So mga sir, yan, again size 19 yan, 19 hindi 18, sorry, 19, depende yan sa model ng sasakyan yung pinaka gagamitin yung tools, pero most of the time 19 yan, 18, mga ganyan, depende sa model ng sasakyan nyo.
Nabot na tayo ng gabi mga sir kasi gabi na tayo nag-start eh. Ito, ulitin ko, ang pinaka best gumamit kayo ng spring remover. Kasi pag wala kayo nun, delikado yan. Pag tali-tali lang yan ng alambre, mahirapan kayo dyan. Lalo na kung yung design medyo paslan, sobrang mahirapan kayo dyan. Pero pag may coil spring remover kayo, napakabilis lang yan. Kagaya yan mga sir, yung stabilizer link nyo, hindi yan naabot, di ba? So ang gagawin nyo, i-jack nyo lang itong pinakagulong para mag-abot sila. Yan yung huling kakabit nyo dyan. Yan. Yan, hindi nyo pwedeng persahin yan. Dapat yan talaga naka... Yan mga sir, so okay na. Nakapagpalit na tayo ng yan, KYB Japan na shock absorber. So yung spring niya okay naman. Palit na rin tayo ng naglagay na rin tayo ng nagre-grease na rin tayo sa stabilizer link niya. So yung mga pang ilalim niya wala naman diferensya. So yun lang. Ito mga sir, higpitan nyo na yan. Yan na rin yung pinali nyo. So ito na yung mga shock na pinalitan natin. Ang sira lang talaga yung sa driver side sa front. So hydraulic siya parehas. So nagpalit na tayo ng KYB na Japan na gas. So umorder na ako ng dalawa na yung binili ko. Kasi kung isa lang ang papalitan natin, hydraulic tong isa, matitira. Sisirain lang to ng gas. Kasi mas matigas yung play ng gas so mas soft to, mas malambot. So hindi siya magbabalan. So pinalitan na rin natin siya, although buo pa tong isa. Tapos tong mounting niya, pinalitan na rin natin kung isang side sa driver kasi may crack na yung goma sa loob. Ito naman, pinalitan na rin natin kasi may kanal na siya. So yan kay naman. Ano naman yan, every time magpapalitan ng shock, obligado magpalit yan ito kasi dito naglalaro yan, nagpe-play yan. Yung may bushing yan, tas may goma dyan. So yan yung naglalaro. Kasama yan sa vibration, yan kasama siya. So ganun yung pagpapalit. Pagka may sira yung shock nyo kasi, absorber nyo, unang-unang madadamage yan yung uneven na pagkaupod ng gulong So ang mahal ng gulong. So isang side lang ang mapapansin yung sira. So payo ko, palitan nyo yan bago kayo magpalit ng gulong kaysa magpapalit kayo ng gulong nang hindi nyo ito na-check. Madali naman siyang i-DIY basta may proper tools. Yan. Importante dyan yung coil spring remover kasi pag wala nun medyo talagang mahirap yung trabaho. So eto, late na tayo natapos kasi hapon na rin tayo nagbaklas. So at least ang working hour dito at least mga 2 hours to 3 hours din yung pagpapalit niya. Yun, nagrasa na rin tayo ng stabilizer link kung okay pa naman siya. Re-grease pwede, pero pagka maluwag na rin siya kagaya ng pinakita ko, advisable palitan na rin siya. So guys, maraming salamat sa time niyo. Please pa like, share and subscribe na rin. God bless sa ating lahat.